Sa loob ng maraming taon, unti-unting pinapalakas ng Philippine Navy ang kakayahan nito hindi lang sa pagbili ng mga bagong barko, kundi pati na rin sa pagdagdag ng mga modernong surveillance systems. Pero ngayong may lumabas na bagong development tungkol sa Sulaiman-class offshore patrol vessel, mukhang may isa na namang capability ang Navy na magpapataas sa kanilang situational awareness sa dagat. May nakita umanong isang advanced shipborne drone na nakapwesto sa flight deck ng pinakabagong OPV ng Philippine Navy. Kung makukumpirma ito, malaking hakbang ito para sa maritime surveillance ng bansa. Kaya ano nga ba ang drone na ito? Ano ang kaya nitong gawin? At bakit napakahalaga nito sa seguridad ng West Philippine Sea at iba pang maritime areas ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Ayon sa mga defense observers at OSINT sources, namataan ang isang Shibal Camcopter S-100 VTOL unmanned aerial system sa flight deck ng pinakabagong Sulaiman-class offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Navy tungkol sa deployment nito, malinaw na nakatawag ito ng pansin sa defense community dahil kilala ang Camcopter S-100 bilang isa sa pinakasubok at pinakamature na shipborne unmanned aerial system sa buong mundo. Hindi ito katulad ng mga karaniwang commercial drones na ginagamit sa photography o recreational flying. Ang Shibal Camcopter S-100 ay isang rotary-wing unmanned aircraft na partikular na idinisenyo para sa military at maritime operations. Dahil helicopter type ang disenyo nito, kaya nitong mag-takeoff at mag-landing ng patayo o vertical takeoff and landing, kaya hindi ito nangangailangan ng runway, catapult, o arresting system. Napakahalaga ng kakayahang ito para sa mga barkong gaya ng offshore patrol vessel, frigates, at corvettes, dahil limitado lamang ang espasyo sa kanilang flight deck. Sa halip na magpalipad ng full-sized helicopter na mas mahal operahan at nangangailangan ng mas malaking crew, maaaring gamitin ang camcopter para magsagawa ng surveillance mission sa mas mababang operational cost. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming bansa ang nagpasyang gamitin ang sistemang ito. Sa kasalukuyan, ginagamit o napili na ang Camcopter S-100 ng iba't ibang Navy, Coast Guard, at government agencies sa Europa, Middle East, Asia, at Australia. Subok na ang performance nito sa iba't ibang klima at maritime environments, kaya mataas ang kumpiyansa ng maraming operators sa kakayahan nito. Pagdating naman sa performance, hindi rin ito basta-basta. Mayroon itong operational data link range na lampas sa 200 kilometers depende sa communication setup. Ibig sabihin, kahit malayo na ito sa barko, tuloy pa rin ang pagpapadala nito ng live video, sensor information, at iba pang intelligence data pabalik sa command center ng barko. Mas kahanga-hanga pa rito ang endurance nito. Kaya nitong manatili sa ere ng hanggang 10 hours depende sa mission profile at payload. Napakalaking advantage nito kumpara sa mga conventional helicopters na karaniwang mas maikli ang oras ng operasyon. Habang nasa himpapawid, tuloy-tuloy nitong nababantayan ang malawak na bahagi ng karagatan. Bagamat hanggang 50 kilograms lamang ang payload capacity nito, sapat na ito upang magkarga ng iba't ibang advanced mission equipment. Isa sa pinakakaraniwang configuration ay ang electro-optical at infrared camera turret. Sa pamamagitan nito, kayang makakuha ng high-resolution video sa araw, habang kaya ring makakita ng target kahit sa gabi gamit ang thermal imaging. Napakahalaga nito sa pagtukoy ng mga barko, maliliit na bangka, o anumang kaina-hinalang aktibidad sa dagat. Bukod dito, maaari rin itong lagyan ng maritime search radar. Sa tulong nito, mas mabilis nitong natutukoy ang mga surface contacts kahit malayo pa ang mga ito. Kapag isinama pa ito sa ICE receiver o automatic identification system, madaling malalaman kung ang barkong nakikita ay lehitimong nagpapadala ng identification signal o may tinatagong kilos. Isa pa sa mga posibleng payload nito ay ang SIGINT o Signals Intelligence Equipment at Radio Frequency Detection Systems. Sa simpleng paliwanag, kaya nitong makadetect ng iba't ibang electronic emissions mula sa mga communication at radar systems ng ibang sasakyang pandagat. Napakahalaga ng impormasyong ito sa military intelligence at maritime domain awareness.
Kung iisipin, malaking tulong ito lalo na sa mga lugar na may matinding maritime activity gaya ng West Philippine Sea. Sa halip na umasa lamang sa radar ng barko, magkakaroon ng Philippine Navy ng lumilipad na sensor na mas malawak ang naabot na coverage. Mas maaga nitong makikita ang mga barkong papalapit. Mas mabilis ding matutukoy ang mga kainahinalang galaw bago pa man makarating ang mga ito sa visual range ng barko. Bukod sa military applications, napakarami rin itong magagamit sa panahon ng kalamidad. Sa search and rescue operations, maaaring gamitin ang drone upang maghanap ng mga nawawalang mangingisda o mga biktima ng bagyo nang hindi agad nagpapadala ng helicopter. Mas ligtas din ito para sa crew dahil walang piloto ang nakasakay habang lumilipad. Maaari rin itong gamitin sa environmental monitoring. Halimbawa, sa pagmo-monitor ng oil spills, illegal fishing, marine pollution, at iba pang environmental concerns sa loob ng ating exclusive economic zone. Isa pa sa mga nakikitang future capability ng Camcopter S100 ay ang integration ng Sanabuoy Relay o Dispenser. Kapag naisakatuparan nito, mas mapapalawak ang kakayahan nito sa anti-submarine warfare support. Bagamat hindi ito direktang nangangaso ng submarino, makatutulong ito sa pagpapalawak ng sensor coverage ng Naval Task Force. Mayroon ding mga pag-aaral sa ibang bansa tungkol sa paglalagay ng Martlet missile sa platform na ito. Kapag naging operational ang ganitong configuration sa hinaharap, posible itong magsagawa ng light precision strike missions laban sa maliliit na surface targets. Gayunpaman, wala pang indikasyon na ganitong configuration ang gagamitin ng Philippine Navy. Sa ngayon, mas nakatuon ang potensyal na gamit nito sa intelligence, surveillance, at reconnaissance missions. At sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahalagang capability na kailangan ng Pilipinas. Hindi sapat na magkaroon lamang ng maraming barko. Mas mahalaga ring makita agad kung ano ang nangyayari sa malawak nating karagatan. Ang impormasyon ang unang sandata bago pa man dumating ang anumang aksyon. Kung mas maagang natutukoy ang sitwasyon, mas mabilis ding makakapagdesisyon ang commanders kung kinakailangan bang magpadala ng karagdagang barko, aircraft, o Coast Guard units. Kung tuluyang makumpirma ang deployment ng Shibal Camcopter S100 sa Sulaiman-class OPV, magiging malaking dagdag ito sa kakayahan ng Philippine Navy sa maritime surveillance at maritime domain awareness. Ipinapakita rin ito na habang dumarami ang mga bagong barko ng Pilipinas, kasabay ding pinapalawak ang paggamit ng modernong unmanned systems na siyang nagiging mahalagang bahagi ng naval operation sa buong mundo. Sa panahon ngayon, hindi na lamang laki ng barko o dami ng armas ang sukatan ng lakas ng isang hukbong dagat. Mas mahalaga na rin ang bilis ng pagkuha ng impormasyon, lawak ng surveillance, at kakayahang makita ang anumang banta bago pa ito maging seryosong problema. At kung ito nga ang direksyong tinatahak ng Philippine Navy, malinaw na isa na naman itong mahalagang hakbang tungo sa isang mas moderno, mas handa, at mas mahusay na maritime defense force para sa Pilipinas.